Dear Kuya Poy, good day po sa inyo at sa lahat ng mga masugid na listeners at nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Ako si Sabel, 57 years old, mula sa probinsya ng Bulacan. Kasal ako sa mister kong overseas Filipino worker sa Bahrain. Siyempre, gaya ng karamihan sa mga mag-asawang nagtatrabaho abroad, ay hindi ko rin maiwasang malungkot dahil hindi ko nakakasama at kapiling ang mister kong si Samuel. Malungkot man at mahirap ang buhay ko noon, kahit papaano naman ay naiibsan din ang nararamdaman kong ito na pagka-miss kay Samuel dahil meron naman kaming anak na somehow pinagtutuunan ko ng oras at ng aking atensyon. Nagsimula bilang helper si Samuel sa kumpanyang pinapasukan niya bago niya subuking pasukin naman ang pagiging factory driver sa kaparehong kumpanya rin. Aminado pa rin ako na hindi maiwaksi sa isipan ko ang mga naririnig kong pakikiapid sa mga may asawang nasa ibang bansa. Kaya naman para makaiwas sa tukso, kahit papaano ay madalas akong magpadala sa kanya, sa asawa ko ng mga sulat sa pag-asang hindi niya makalimutan na may pamilyang naghihintay sa kanya dito sa Pilipinas. Pero gaya nga ng sabi ng iba, kapag totoong mahal ka ng asawa o ng kasintahan mo, kahit ilang beses man lapitan ng palay, ay hinding-hindi niya itututukain kahit pangagutom at uhaw na rin talaga ito. Sa totoo lang, maraming beses na akong halos bumitaw sa hirap ng pagpapalaki sa aming nag-iisang anak ni Samuel, pero malaking pasasalamat ko rin dahil walang sawa naman ang suportang natatanggap ko mula sa asawa ko. Hindi lang pagdating sa pinansyal na aspeto, kundi sa pagpapalakas din lalo sa aking kalooban. Malampasan lang ang yugtong kinakaharap namin noon. Masasabi kong tapat sa sinumpaan namin si Samuel kaya matatawag kong maswerteng may bahay ako ng asawa ko. Sa totoo lang, wala akong problema sa mister ko, Kuya Poy. Gusto ko lang talaga siyang pasalamatan sa mga sakripisyong ibinigay niya sa amin ng kanyang pamilya. Huli man ang mensaheng ito pero umaasa ako na sana ay makarating pa rin ito kay Samuel kahit pangalipas na ang Father's Day celebration. Sa totoo lang, gusto kong sabihin sa iyo, Samuel, na pwede ka nang umuwi dito sa atin sa Pilipinas, makapagpahinga at ma-enjoy mo na rin ang pagstay kasama kami. Maayos na ang buhay natin. At the same time, may sarili na ring pamilya ang nag-iisa nating anak. Maraming salamat sa pagkakataong mabasa ninyo ang liham ng pasasalamat ko sa aking pinakamamahal na mister na si Samuel. Umaasa ako na sana ay magtagal pa ang inyong programang Heart to Heart at magpatuloy ang napakaraming mga nakikinig sa inyong patuloy ding lumalawak na radio program. Lubos na gumagalang, Sabel. Dear Kuya Poy, Maraming salamat sa very inspiring na story na ipinadala mo naman sa amin, Sabel, dito sa H2H, sa Heart to Heart. At talaga wala akong ibang masabi kundi isang magandang larawan ng isang matapat at malusog na pagsasama ng isang pamilya, ang kwentong ibinahagi sa atin nitong si Sabel. Ayan, at sabi niya nga, medyo nahuli pa sa Father's Day celebration yung kanyang pagsulat, pero okay na rin. Dahil magpapasalamat tayo sa mga sakripisyo ng ating kapareha na ang tagal ding nagtiis na malayo sa atin, maibigay lang yung mga alam niya na kailangan natin dito sa Pilipinas. Nagpakalayo-layo, nasa ibang lupain pa nagtatrabaho. At sana nga po ay magsilbing huwaran o example itong kwentong ito sa maraming meron pa ring pagdududa kung kakayanin ba ang LDR. Dahil katulad ninyo, itong ating letter sender na si Sabel, nasabihan din sa kaliwat kanang tenga niya na, ay nako, pagka LDR, baka magtaksil yan o baka ikaw maging mahina ka rin, Mars. Dito, may iwan ka. Yung mga ganyan, pero kita nyo naman sila. Nalampasan nila ni Tatay Samuel at ni Nanay Isabel ang mga pagsubok na yan. Marami naman po talagang mga considerations pagdating sa long distance relationship, pero posible talaga ang maging masaya at matagumpay pa rin ang
kahit pa kayo ay malayo sa isa't isa. Basta, hindi po kayo magiging makakalimutin sa mga sinumpaang pangako sa iyong pinakamamahal na kapareha, lalo na nga sa harap ng kanyang dambana. Hindi lang puro pagmamahal, hindi lang puro pagpapacute, hindi lang puro pagpapatweetums. Honesty, loyalty, and perseverance really matters in a relationship. Yan po kasi ang check and balance, yan po ang konsensya ng isang matagumpay na pag-iibigan.